Mga kapuso, hindi raw magtataas ng presyo ang 91% ng mga pangunahing produkto ayon sa DTI. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng DTI sa mga supermarket, ganun din sa mga establishmento para ma-monitor kung sumusunod nga ba sa price guide ang mga negosyante. Sa inilabas na abiso ng Department of Trade and Industry, maraming pangunahing produkto at bilihin ngayon ang hindi magtataas ng presyo. 91% ito sa mahigit 200 pangunahing produkto. Kabilang dyan ng sardinas, instant noodles, kandila, sabong panligo at panlaba at tinapay. Ilang manufacturers lang daw ang humirit ng taas presyo. Pero pagdating sa bigas, tuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo nito simula pa noong unang linggo ng January 2026. Nasa 5 hanggang 6 na piso kada kilo na ang itinaas sa presyo ng commercial rice. Sobrang taas. Nung November, may mga 750 pa kami. Pero ngayon, ang pinakamababa, 1,000. Marami naman daw supre ng commercial rice, lalo na sa bahagi ng Cagayan, Nueva Ecija at sa ilang bahagi ng Pangasinan. Pero ayon sa mga negosyante, nakadepende lang daw sila sa ibinababang presyo ng mga rice dealer. Walang anihan, kaya syempre mataas. Ayon sa Sambahang Industriya Agrikultura o SINAG, hindi dapat masyadong magtaas sa presyo ng commercial rice. Dapat pag tumaas man, hindi dapat masyado kasi yung presyo naman is based on yung 19 pesos na stocks ng mga dealer. Sa ngayon, nasa 37 hanggang 50 pesos ang presyo ng local commercial rice, habang nasa 50 hanggang 57 pesos ang presyo ng imported rice. CJ, ngayong linggo lang ay panibagong pagtaas sa presyo ng bigas ang ipinapatupad sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa mga negosyante, nagsabi na raw yung mga rice dealer doon sa possibility ng patuloy na pagtaas sa presyo hanggang sa mga susunod na linggo. At asahan daw yung pagbaba sa presyo ng bigas sa oras na magsimula yung anihan ng palay pagsapit sa buwan ng Marso hanggang Abril. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.